Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan po lang natin ulit yung press ko ni Claire Castro regarding po sa mga isiniwalat ni Aimee Marcos doon sa hearing niya, doon sa Senado. So ang ang pagkakaintindi ko, parang pong may nakita talaga si Aimee Marcos na mali doon sa nangyari doon sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. Alam naman po natin na magkapatid ito. Ay balita ko nga tinanggal na po yata, alam niyo po yan. Tinanggal siya ni Marcos sa bagong alyansa. Ngayon, ang balita ko parang mayroon pa yatang susunod na dalawa o tatlo. Pero hindi pa natin confirm yun. Hindi natin alam kung sino-sino. Pero yung alyansa, ngayon pa lang, watak-watak na. Dahil nararamdaman po ng alyansa na kandidato nila sa pagkasenador na malaking impact po talaga yung ginawa nila doon kay Pangulong Duterte. Parang yung isa ng mga kandidato doon nawawala na ng pag-asa. Kasi ito si Aimee, hindi na lumalabas sa survey ito. Sila Lito Lapid, ayaw ko lang si Bong Revilla, sila Tolentino, sila Villar, sila Pacquiao, sila sino pa ba tong Abalos, yung mga hindi na lumalabas sa sorbiyan. Kasi masyadong nasaktan ang mga Pilipino sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ang akala nila, nung mapadala nila si Pangulong Duterte doon sa Netherlands, sila nang mananalo. Hindi nila alam, yun ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa nila sa buhay nila. Na pinadala nila kinidnap nila si Pangulong Duterte ayon kay BP Sara. Pinadala nila sa deheg ng illegal. Ang akala nila, lamang na sila. Tuwang-tuwa sila dahil wala na silang kalaban sa kampanya. And yet, hindi nila alam na sa kanilang mukha lahat pumasok yun. Ngayon, na ano na yung boto na PDP laban, vote straight PDP laban. Kaya ngayon, nawawala na sa sirkulasyon yung mga utak ng mga kandidato ng alyansa. So, hindi nila alam kung ano na mangyari sa mga kandidatura nila ngayong halalan. May 12. So, pakinggan po natin ang interview kay Claire Castro regarding sa naging resulta dun sa hearing ni Aimee Marcos sa Senado. That by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Aimee Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito. Yan ang sinasabi ni Aimee Marcos na kaya nag-i-invoke sila ng executive privilege dahil baka mayroong malalaman na sabi nga ni Aimee, sinabi nyo na lahat sa media. Ang sabi ni John Vic Remulla, 4 sila nagplano. And yet, pagdating doon sa hearing, wala daw nagplano. True chismis lang daw. Sa tingin nyo kaya, sino nagsisinungaling? Kapwa, si John Vic, nagpa-interview kay, sino ba itong reporter na ito? Pagpa-interview, sabi niya doon, tinanong siya ng reporter na yon,
kung sino nagplano, 4 sila. Oh. And yet, pagdating doon sa Senado, under oath, ang sabi niya, dahil lang daw sa chismis doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na may warrant of arrest na siya. Saka na sila nagplano. Jombik versus Jombik. Sa tingin nyo, sino ang paniniwalaan nyo? Jombik versus Jombik, mga kababayan. Oh. Ngayon, hindi makasagot si Jombik. Ang sumagot niyan, invoke to executive privilege. Paano makakaisip si Aimee ngayon? Paulit-ulit na sinasabi naman ito ni Boyeng Remulla na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Dahil hindi na tayo membro doon. Ngayon, versus, ito naman, Jombik versus Jombik. Anong sabi ni Jombik, ni Boyeng versus Boyeng pala? Ito ngayon, Boyeng versus Boyeng. Ang sabi ni Boyeng doon sa mga interview niya, hindi talaga tayo makikipagtulungan sa ICC kasi hindi na tayo member dyan. Okay. Ganon din ang sinasabi ni BBM. Ngayon, and yet, pagdating doon sa Senado, ang sabi niya dito sa Senado, as a state, hindi tayo member. Pero pag individual, ibang usapan yon. Kailangan natin makipagtulungan. Yon. Doon sila nag-invoke ng executive privilege. Bakit mga kababayan? Yung bang confidential fund, hindi ba dapat pag-usapan yun sa executive privilege? Ni BP Sara? Kasi ang mga involved na national security din po eh. Mga informant yun. Mga transactional lihim ng gobyerno laban sa mga makakaliwang grupo. Di ba po? Bakit ito ngayon si Claire? Pinagtatanggol niya ngayon executive privilege. Nakitang-kita naman po sa nilabas na media na John Beck interview, kaliwat kanan. Ang sabi, 4 sila. Pagdating sa Senado, under oath yun, chismis lang daw. Nung nalaman nila may warrant of arrest, doon na daw sila nagplano nung sinabi ni Pangulong Duterte. Ang isipin mo, sino nagsasabi sa parehong John Beck? Remulla naman, hindi makikipagtulungan sa ICC, pero Boyeng versus Boyeng, ang sabi niya, as a state, hindi tayo pwede makipagtulungan. Pero kung individual, pwede. Pero lumabas dito, mga kababayan, na wala talagang winilabas na warrant of arrest ang Interpol. Yun po ang katotohanan dito. Walang red notice, wala ding lumabas yata ang ng ICC. Warrant of arrest kasi ang pinakita nila doon, hindi po warrant of arrest eh. Nakalimutan ko lang yung sinasabi ni Aimee Marcos na procedure ba na? Basta yun ang binabanggit niya na hindi naman warrant of arrest ito. Yun ang katakataka. Ngayon, mga kababayan, pinipilit nila ngayong yun, baluktutin dahil doon sa executive privilege. Ituloy po natin yung interview kay Claire Castro, mga kababayan. Po ito na undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. Doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, dun sa rights ni former President Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanya mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung Hello? Tingnan mo ang sabi niya. Ito si Claire talaga, aso talaga ito ng Malacanang. Wala namang nababanggit doon sa ang pinag-uusapan nito, hearing. Ang sinasabi ni Aimee na nagkamali talaga ang gobyerno dito. Tamo yung sagot ni Claire Castro. Ang nakakausap daw niya, sasagot daw siya ng ganyan pag ang Duterte supporters. Hello ma'am, wala pong Duterte supporters doon. Puro po executive yun. Ang nandoon po na pinatawag nila, PNP, si Marbil, si Torre, si John Vic, AFP, yung sa Air Force, at saka si Gibo,
tsaka si Boying. Ma'am, alin doon ang Duterte? Wala akong witness doon na dumating ang dumating lang doon sa video ko lang si BP Sara. Ma'am, ewan ko talaga siguro. Tama siguro yung broadcaster doon sa Net 25. Nasa talampakan talaga yung utak mo, ma'am. Sipin mo, paano nadamay ang mga Duterte supporter dyan, ma'am? Na ang tanong sa'yo, wala namang involved ang Duterte. Kasi ang kausap ni Jaime Marcos dun sa hearing, mga executive department, DND, DOG, DILG, PNP. Paano naging Air Force? Paano naging may Duterte supporter doon? Walang Duterte supporter doon, ma'am. May kulangot na ba talaga yung utak mo, ma'am? Paano ka ba mag-isip diyan, ma'am? Hindi mo sinasagot yung tanong. Inililihis mo sa iba. Pinapupunta mo sa mga Duterte. Ano ka ba, ma'am? Ituloy natin yung kagagahan nito ni Claire Castro, mga kababayan. Sobra itong napakasinungaling nito. Grabe. Ma'am, nakakatawa ka. Ha? Paano napunta yung mga Duterte doon, ma'am? Paano? Sige nga po, ituloy nga natin yung kalukuhan ni Ma'am Claire Castro. Kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Anong Ito may batas? sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senate? Tingnan mo, ang sinasabi niya, ang gobyerno sumusunod lang sa 9851. Paano? Wala nga nilabas ang warrant of arrest ang Interpol, madam. Paano nangyari yan? Na nag-issue, mismo dinidinay po ng Interpol yan na wala silang ini-issue yung warrant of arrest. Paano nangyari yan, ma'am? Di ba po? Ini-issue, hindi nga po warrant of arrest ang issue. Ma'am, ituloy natin mga kababayan ang sinasabi nito ni Claire Castro. Senator Amy officially withdrawing from the alyansa. Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, and what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. But ma'am, Yan, mga kababayan, kasi umalis na nga po si Jaime Marcos. Nararamdaman ni Jaime na hindi siya mananalo. Alam niya yan. Alam niya yan. Alam ninyo rin yan, mga kababayan. Itong kababayan nating ito na si Claire Castro, pilit lang nitong sinasagot ang mga tanong ng mga reporter na which is kahit baluktot. Di ba po? Mga kababayan, wag po kayong pabudol dito sa kay Jaime. Kasi alam naman ho natin na hindi na po talaga ito mananalo. Kasi naramdaman po niya, parang life-saving na itong ginagawa ni Jaime ngayon na pag-iimbestiga. Pero kung tutuusin, wala na ho ito. Katulad nga na sinabi ni Bongo, ang too late to be hero na ito. Kasi kung talagang gusto niya, nung nasa Villamor pa lang, dapat nagpakita na siya doon. Pinuntahan niya na si Torre. Pero hindi nila ginawa. Hinayaan mo na nila makaalis. Tapos saka sila ngayon nililigtas na lang nito ang sarili nito, madam, ang mga kasama. So,
Ulit mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga kababayan kong OFW. Ako, paki-subscribe po, like at share po ng ating video para mabot po sa mga iba't ibang tao. Marami pong salamat. Vote straight PDP laban. Don't forget to subscribe and God save the Philippines.